dear beloved, Boss Mike, Cervera. Punta na natin kagad to. Oo, pasok. Oo, ayan. Oh. Mga kababayan, ayan. Oh, dali, tanggalin natin yung isa. Oh, ayan, mga kababayan. Sabi rito, mga kababayan, kaninang hapon, just in, isinugod sa ospital sa Daheg. Napakalayo. Netherlands, si Attorney Salvador Madaldaldea. Pasado, alas 4 kaninang hapon. Manila time, kanina lang ho ito. Gusto ko man tong ibalita kagad, kaya lang yung boses ko naman. Diba? Ngayon, bigla umanong, inilabas. Saan to? Scheveningen prison, si Madaldaldea at isinakay sa ambulansya. Kasama nito si Robin Padilla. Naku, nandiyan pala si Robin Padilla. Si Robin Padilla, walang niya. Panay din ng eksena. Mariel, nako, alam mo ba ginagawa niya? Yung mga babae doon, ginagapang na. Ibang klase, hukagi talaga. Ito na mga kababayan. Kasama nito si Senator Robin Padilla na kanyang magsisilbing guardian. Wala pang malinaw na impormasyon sa kalagayan. Ay naku, mga kababayan, delikado na yan. Ayaw naman nating sabihin karma dahil sa sobrang nuknukan ng sinungaling niya. Diba? Sobrang nuknukan ng sinungaling ni Madaldaldea. Kaya ayan tuloy, medyo siguro sabi ni bro, anak, sobra na yung ginagawa mong pagsisinungaling para sa isang hindi naniniwala sa Diyos. Kaya sabi ni bro, pipitikin kita ng konti at pagka napitik kita, baka naman magbago ka na. Para lang yung mga dinidimanda. Kapag nandyan na sa korte at nakasampa, bigla na yan, magmamakaawa. Diba? Parang ganun eh. Kaya ngayon mga kababayan, eto na. Ano ang mangyayari sa tagpong ito at sa mga susunod na araw? Kung itong si Madaldaldea ay hindi na makakapag-perform bilang abogado ni Duterte. Sino ngayon ang ipapalit, Aber? Siguro naman mag-i-import sila. Ito ka-ipokretohan ng grupo ni Duterte, mga kababayan. Alam nyo, galit na galit sa foreigner, pero ang kukuning abogado, foreigner din. Walang iya kayo talaga. Hindi ba kayo believe kay Roque? Hindi ba kayo believe kay Panelo? Pwede naman sila. Bakit hindi? Di ba to? Galit na galit sa mga foreigner. Galit na galit sa mga puti. Pero yung kukuning abogado, kulay puti. Ngayon, hindi naman tayo tutol dyan. Sapagkat karapatan naman ni Digong yan. Kaya lang kasi mga kababayan, yung sinasabi, iba yung nangyayari. Kaya tuloy alam nyo mga tao, bigla na lang nawawalan ng gana sa kanila eh. Pansinin nyo mga kababayan ka, pansinin nyo lang. Sa magsa-10,000 na tayo, mag-like naman kayo. Ilan na ba yung like ko, Boss Mike? Wala pa 1,000. Pero nyo, magsa-10,000 na tayo rito, wala pang 1,000. Pansinin nyo mga kababayan, nasan na ngayon yung maiingay? Akala ko ba tuloy-tuloy ang gagawin nilang rally sa kalsada, sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, sa Luneta? Ano na nangyayari? Hindi nyo ba napapansin? Kumakalma na. Hanggang magagaya na yan kay Kibuloy na makakalimutan na nila. Ganun ho mangyayari dyan. Tandaan nyo, ito, sa istorya, sa history ng bansa, mga kababayan, nangyari yan na mga kababayan, itong pang-aagaw, hindi ko naman sinabi na inagaw si Digong, Itong nang-agaw ng kapangyarihan na si Gloria. Kanino? Kay Estrada. Napansin niyo yun? Doon marami talagang mga kaso. Ang kaibahan pa mga kababayan, dito pa yun sa Pilipinas. Nandito pa rin si Erap noon. Ano nangyari mga kababayan? Meron ba? Hindi ba't nagpagod lang tayo kakarali sa EDSA? Kaya mula noon mga kababayan, natuto na ako.
Natuto na ako na kapag kayon talaga yung kapalaran ng isang kandidato, isang politiko, wala na tayong magagawa. Kundi, ano ang dapat natin gawin? Mag-move on na lang talaga. Ngayon, mga kababayan ko, tanong ko sa inyo, hindi ba't mas maganda kung talagang si Digong ay manatili na lang doon at nang sa ganon mga kababayan, mapatunayan ni Digong kung wala talaga siyang kasalanan. Kasi mga kababayan, ganito lang yan. Iisipin ng maraming tao, pinagtatanggol nyo si Digong kasi ayaw nyo malaman ang katotohanan. Paano naman yung iba? Tulad ng mga biktima, tulad natin, na gusto nating malaman ang katotohanan. Ipagdadamot ba nila? Sige, tanong ko sa inyo, ipagdadamot nyo ba yon? Yung kagustuhan ng mga biktima at ng mga Pilipino. Marami kami, hindi lang ako nag-iisa. Na gusto naming malaman kung ano talaga ang totoo dyan. Hindi ba't para sa inyo rin yan? Ang problema kasi sa mga DDS, alam nyo, masyadong defensive. Bakit kasi ang defensive nyo? Hindi ba pwedeng hayaan nyo, malaman natin pare-pareho kung sino ang nagsasabi ng totoo? May kasalanan ba o wala? Di ba't mas maganda kung yan ay huhusgahan na? At doon yan, mga kababayan, sa ICC. Hindi rito, ha? Di ba, mga kababayan? Hindi ba nila naiisip yun? Mas makakaigi para sa ating lahat, mga kababayan ko, na na malaman natin ang totoo sa pamamagitan ng paghusga ng korte sa ICC. Pero bakit pinagdadamot nila, mga kababayan? Tanong ko sa inyo, sagutin nyo. Bakit pinagdadamot nila yung gusto nating mapatunayan? Mapatunayan nating lahat kung wala bang kasalanan. Di ba? O, ganun lang kasimple. Bakit nyo pinagkakait? May tinatago ba kayo? Di ba sabi ni Digong, kung wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot? Eh bakit parang yung mga DDS takot na takot? Bakit yung mga DDS galit na galit? Bakit yung mga DDS iyak ng iyak? Di ba? Oo. Kecho, thank you naman. Oo. Sabi rito. Ha? Boss Mike, pasikatin mo nga si DJ Surdo. Gusto sumikat pati Attorney Claire. Hayaan nyo na yan. Hindi ko kilala, hindi siya sikat. Sino ba yung Kecho? PM mo na lang. Oh. Di po ba mga kababayan? Oh, so, eto na mga kababayan. Pakinggan ninyo. Oh, nasan na yon? Eto, chismis ni ni hindi, ito. Oh, pasok. Tingnan niyo yung mga tao kung ano yung reaction ngayon. Alam niyo kung ano yung gusto ng karamihan na hindi masyadong madakdak sa social media. Eto mga kababayan, pasok. Congratulate mo siya personal. Kita nyo, kinakongratulate na daw si Trillanes, mga kababayan. Kinongratulate nyo. Bakit kinongratulate nyo? Siya ang naman na gano'n yan eh. Nag-bursigin yan eh. Tama lang yun. Si Trillanes ang nag-gano'n siya kaya. Kita nyo, mga kababayan, si Trillanes daw ang nagpursige. Pero bakit yung mga tao alam nila, totoo, na wala namang kinalaman si Pangulo. Pero bakit ang kinakagalitan nila, si Pangulo? Bakit hindi si Trillanes? Nasobrahan ako eh. Oo, thank you naman sa concern ninyo ha. Yung boses ko ganyan talaga. Tandaan nyo kapag ka lang gagaling, papaliwanag ko na naman eh. Basta galing ako sa malamig, biglang mainit dito. Tuloy. Ano yun, nanay? Tama lang ba inakamta ni Duterte ngayon? Tama daw, tama! Yan. Ano po mensahe niyo sa mga namatayan, Nay? Wala na. Buti na lang at kayo ngayon ay nabigyan ng hustisya. Kita nyo mga kababayan, buti na lang kayo ay nabigyan ng hustisya. Buti na lang mga kababayan. Marami talagang mga kababayan natin, malinaw ang isip nila eh. Di ba, Maestro Paul? Awanan, nagpaparaw ako. Oo. Kaya nga kaninang umaga gusto ko mag-live. Ang ganda pa naman ng topic ko. Oo. Nawala na.
Ito na. Mga kababayan, yan yung mga boses ng ordinaryong mga tao na nagpapaliwanag, nagpapahayag para naman maibahagi yung kanilang pananaw, opinyon at nararamdaman sa mga nangyayari. Ang problema kasi mga kababayan, iniisip lang ng mga DDS parang sila lang ang may karapatan. Diba? Eye in the sky. Oo. Sa mga hindi pa nakasubscribe dito puntahan nyo to. Minumura nga ni Duterte ang Diyos tapos meron pang prayer rally pa kayo. Yun na. Ewan ko ba kung anong kaisipan meron sila. Matapos nilang mura-murahin ng Diyos, mananawagan sila sa Kanya. Saan kayo nakakita ng gano'n? Di ba? Nanay, tuloy. Ayan. Maraming salamat na. Maraming salamat, Nay. Kita nyo naman si Nanay. Konti na lang talaga. Tutukuran na rin yung mata niya. Pero mga kababayan, kita nyo, malinaw pa ang isip niya. Pero mga kababayan, yung iba, di ba? Ano na nangyari? Wala na. Our beloved Boss Mike Cervera.